Kaya nga dahil tila malaking sampal ito sa kasalukuyang gobyerno ngagman ni Marcos Jr. Dahil matapos ang pagbisita ng President ng Amerika na si Donald Trump sa Asia, nagpost si Donald Trump na mahabang mensahe kung saan ibinanggit niya ang mga bansa sa kanyang nakausap, kabilang na nga dito ang China, Japan, South Korea, Malaysia, Australia, Canada, New Zealand, Singapore, Thailand, Cambodia, Vietnam at iba pa. Kaya nga sa mahabang listahan ng mga bansang nabanggit ni Donald Trump, hindi man lang napasama ang Pilipinas na isa sa matagal ng kaalyado ng Amerika at tahanan ng mga US military base sa ilalim ng EDCA. Sa post si Trump ay tila kumalas ito umano at inapos niya sa listahan sa salitang and others. Kaya marami ang mga Pilipinong nakaramdam ng pagkadismaya at insulto kasi sa mga others lang pala makakasama umano ang Pilipinas, na tila ba ang Pilipinas na matagal ang kaalyado ng Amerika ay siya pang hindi kinikilala ni Donald Trump. Matapos nga lumabas sa balitang ito ay umani agad na samot-sari komento at reaksyon mula sa marami sa ating mga kababayan, at marami nga sa kanila ngayon ang hindi napigilan kanilang sarili na maglabas ng kanilang hininga at komento sa mundo ng social media. The netizens posted, Lacson Soto at Boyeng Rimulya, dapat lang kayong makulong. Kayo ang gumawa ng batas na benda law. Pwede kayo ng kasuhan pagtatakpan ninyo sa kawatan. Thanks God, nabunyag din ang lahat ng baho ni Bangag Jr. Siya pala talaga ang mastermind na pagnanakaw ng mga pera ng flood control budget, trilyon. Wala yan kay Bongbong Marcos, it's okay. Dahil umupo siyang presidente di para tulungan ang bansa para magnakaw, yun lang. Mga walang kaluluwa itong mga politikong ito. Soto, Lacson, Luis, de Lima, walang malasakit sa bayan. Lahat ng makabayan black, marami pa siya sanang mag-take over ng mga generals na may malasakit sa bayan. Pabagsak ang Pilipinas, Bongbong Marcos, kapag pinagpilitan mo pa rin sarili mo sa Malacanang ayaw na siya ng ibang bansa. Maawa ka naman sa kapwa mo Pilipino. Tama ng pagnanakaw, ibigay mo na sa ibang trono kung sino man mas higit na dapat maupo dyan sa pwesto mo. Okay lang, basta wag na ikaw maghihirap ang Pilipino. Bagsak na ekonomiya, wala nang suporta mga taga-ibang bansa. Kung i-qualify lang kung sino ang dapat na makulong, walang iba, kayo na yun, Rimulya, Lacson at Soto. Dahil kung kaso lang ang pag-uusapan, kayo din ang most qualified para ikulong. Mga sindikato kayo. End quote. Bigyan natin ng reaksyon, opinion ngayon itong post ng Trending Pinoy. Pahayag ito ni ex-Senator Trillanes tungkol kay BP Sara. Okay. Trillanes, sinabing namimiligro ang bayan hanggat Vice Presidente si BP Sara at kung mananalo siyang presidente sa 2028. Grabe. Oh, ito yung exact word niya. I am telling you. Namimiligro ang ating bayan as long as she is the Vice President, and worst, kung maging presidente yan someday. Basahin natin ha. Naniniwala ang natalong kandidato sa pagkaalkalde ng Caloocan na si Antonio Trillanes Deport na namimiligro ang taong bayan hanggat nasa posisyon si Vice President Sara Duterte. Lalo pa itong lalala kung maging presidente sa 2028 si Duterte. Ito ang kanyang pahayag. Remember, with Pulong, gagawin niyang speaker yan. Si Baste, nakita nyo yung pagkasanggano na yung gagawin niyang cabinet secretary yon. At ang magiging Pilipino. Tapos sasabihin natin, kakamot tayo sa ulo. Sana pala, tumindig tayo. Ay, nakakatuwa itong. Bakit? Ganon na lamang ang galit nitong former senator na ito sa mga Duterte. Talagang true and true ang kanyang mga birada laban sa mga Duterte. Kung tutuusin mo, noong 2016, di ba nagkandidato siyang Vice President? Sabi ni Tatay Digong natin, lumapit itong Trillanes kay Tatay Digong at humiling ng pabor na gawin siyang running mate ni Mayor Digong. Anong ibig sabihin nun? Believe siya kay Mayor Duterte. Gusto niyang maging Vice President ni Duterte, di ba? Sabi ni Tatay Digong, hindi ko kilala yan, ayoko yan. Baka nga hindi kinausap mismo ni Tatay Digong. Sa pagkakaintindi ko pag istorya ni Tatay Digong, hindi niya hinarap. Ayoko yan, hindi ko kilala yan.
Oh, ang pinili niya si Senator Alan Peter Cayetano as running mate. So, hindi siya nagkamali. Makikita natin ngayon, itong si Senator Alan Peter Cayetano is talagang maasahan mo sa lahat ng napakatalino, napaka-respectful, madaling unawain yung sinasabi niya. And loyal siya sa bayan. Of course, loyal siya sa Duterte. Itong si Trillanes, lumalabas, revenge. Bakit palagi niyang tinitira ang mga Duterte? Okay, ngayon, Vice President. Ano ba ang powers ng Vice President? Na namimiligro ang taong bayan habang siya ang Vice Presidente. Ang naintindihan ko dyan is, wala siyang magagawa as Vice President kasi spare tire lang ang Presidente. Habang nagpapangsyon ang Presidente, walang gagawin ang Vice President. Yan ang pagkakaintindi ko. Ito ngayon ang ibig sabihin ni ex-Senator Trillanes, yung namimiligro. Kasi kung may mangyari kay PBBM, kung ano mang mangyari, I don't know what will happen, at ma-incapacitate siya at hindi na niya magampanan yung kanyang tungkulin bilang presidente, ang uupo bilang presidente si VP Sara. Yan ang naintindihan ko, na namimiligro ang taong bayan, ang Pilipinas, habang vice presidente si VP Inday Sara. Takot na takot siya kay VP Inday Sara. At kung hopefully walang mangyari sa presidente, matapos niyang kanyang term, mag-election ngayon sa 2028, yan, worst, kinakatakutan niya na manalo si Kaya nagbitiw siya ng pahayag sa isang okasyon siguro, hindi ko doon kung interview ba yun. Sabi niya, aalis na lang ako sa bansang Pilipinas kung hindi mananalo si Senator Risa Hontiveros as President sa 2028. Yan ang kanyang babala. Sige po, Mr. Senator, why not? May pipigil ba sa'yo? May lulu habang Pilipino kung aalis ka sa Pinas sa 2028? Wala naman siguro. Ano bang naiambag ni Senator Trillanes sa Pilipinas sa kanyang pagiging senador? In fairness, wala akong maalala na batas na naipasa niya. As in, wala. Maingay lang. Anong nagawa niya panahon ng Pinoy? Yung pinagalitan siya ni then Senate President Enrile na nag-backdoor channel sa China, nakipag-negotiate. What's your authority to do that one? Sabi ni Senate President Enrile. Yun, doon siya magaling. Anong backdoor channel o ano pang nagawa niya, as in, wala. Kaya anong mawawala sa bayan, sa taong bayan kung aalis siya? Hindi nga siya nanalong mayor. Ibig sabihin, wala na siyang pag-asa sa politika. Although mayroon pa siyang ibang pahayag, paiba-ibang pahayag niya. Ipagdarasal daw niya, baka kakandidato siyang presidente or vice-presidente sa 2028. Grabe. Ay, totoo kung totoo ito, mga post lang na nabasa ko. Baka daw mangyari. Bring it on. Sa sino ang katandem niya? Baka he is dreaming na maging katandem niya si pwede, no? Kasi ang sinasabi na competitive tandem is Hontiveros Tulfo. Palagay ko hindi papayag si Senator Tulfo na Vice President lang siya. Baka kakandidato yung presidente. So Tulfo kakandidato, Hontiveros kakandidato. Sino ang magiging running mate niya? Pwede itong si Trillanes, di ba? Yan, kahit ano pang mga kombinasyon nila. Ako, opinion ko lang ito, hindi nila matatalo si VP Inday Sara at Senator Bongo sa 2028. Sigurado, panalo tayo. Bigyan natin ng reaction, opinion ngayon itong post ni Oliver Casayawan at isa pang post ni Kitty Duterte. Isa lang ang sinasabi nila, yung pahayag ni ex-Senator Trillanes. Nagbabanta po, aalis daw siya ng Pilipinas. Bakit? Ito ang pahayag ng ex-Senator. Kung hindi si Risa ang manalo sa 2028, iiwan ko ang Pilipinas. So, ano ang mawawala sa Pilipinas pag aalis si ex-Senator Trillanes? Para bang ang tingin niya sa sarili niya, I don't know, na botohan nyo si Risa dahil yan ang pag-asa natin. Pag hindi nyo botohan, alis na lang ako. Kita mo, wala. Hindi nyo na ako mapapakinabangan. Okay. So, magbasa muna ako sa mga comments, ha. Ami Espiritu Tudor, go! Layas now! Who you? And who cares? Yan yung tanong ko, sino ka ba?
Iiyak ba? May iiyak bang Pilipino? May malulungkot bang Pilipino kung aalis si ex-Senator Trillanes? Siguro meron, mga kakampi niya, mga kakamping Dilawan. Iiyak ang mga yan dahil magkakampi. Kaya lang yung ordinary Filipinos na who cares? Sige, alis. Awing Zike, layas! Nauna! Japet Deriber, go now pa lang. Don't wait for 2028. Tagal pa ng 2028. Gracia Dominguez, ambot nimo. Double personality ata. Robert Ilustracion, sigurado yan kasi naman magtatago ka na. Bakit sigurado? Kasi nga, kung si Senator Hontiveros lang ang ilalaban nila kay BP Sara, tapos na ang labanan. Kahit hindi mangampanya si BP Sara. Sino ba yung political analyst o sa Okta Research para yung Professor Ranjit Ray ang nakikita ng Okta Research na competitive tandem na pwedeng makatalo, pwedeng didikit laban kay BP Sara and Bongo. Kasi dapat may running mate. Ang nakikita kong running mate Bongo. Ang pwede daw may pag-asang talunin Sara Bongo tandem ay itong team up ni Risa Ontiveros and Rafi Tulfo. Okay. So dyan tayo So kaninong kandidato si Risa? Kandidato ba siya ng administrasyon o kandidato siya ng mga Dilawan? Nag-warning na itong Okta Research, nag-warning na ang political analyst Dilawan na si Professor Ronald Llamas. Pag hindi sila magkaisa, matatalo sila. Inaamin na nila, tatalunin sila. So, they need to unite. Ang problem ngayon, how will they unite? How will they feel? They, meaning ang they, itong kakamping o Dilawan, Marcos Camp, Marcos Romualdez Camp, isa lang yan. And then itong mga makakaliwa. Ideal sana, maganda kung itong tatlo, magkakalaban yan eh. Well, ang Dilawan at saka makakaliwa yan, pwedeng magsama yan. Kailang, how about Marcos Camp? Mortal kalaban ito, Dilawan nga eh. Ang nagpatalsik sa Marcos Sr., Dilawan eh, 1986. So, is there a possibility na magkaisa ang Marcos Camp, Dilawan, makakaliwa, and field just one candidate? Ano sa tingin nyo? Sa tingin ko, mahirapan sila eh. Ang nakikita ko sa ngayon, ang Marcos Camp, they will field their own candidate. At posible yan, baka ito si Speaker, dating Speaker Martin Romualdez, isasabak pa rin nila yan. Sa tingin ko, hindi pa rin nawawala yung hangarin ni Congressman Martin Romualdez na tatakbong presidente. Opinion ko lang yan, tingin ko. O kaya kung hindi man siya, they will field another. So, pinaka-delist sa 2028, tatlong kandidato na maglaban-laban. So, major groups, Duterte, Camp, yan na. Inday Sara and Bongo. And then, sa Dilawan naman, itong si Risa Ontiveros. Kung papayag si dating BP Leni na mag-slide down. So, baka dito sa Marcos Camp, baka ang nakikita kong patakbuhin nila si Rafi Tulfo. Wala akong nakikitang posibilidad na papayag si Senator Rafi Tulfo na maging running mate lang siya ni Risa Ontiveros. Baka pwede pa, Romualdez, ang presidente, ang vice president niya, si Rafi Tulfo. Pwede pa yun. So, it's a three-way fight. Sara Duterte, ganito, Rafi Tulfo and Hontiveros. Plus others, sigurado yan. May mga tatakbo ring iba, mga independent candidates. Kagaya nung 2022 presidential election, parang 10 ata. So, kung maraming tatakbo, mas malaking posibilidad na mananalo si BP Sara. Kaya, sigurado talaga, lalayas, aalis si Senator Trillanes, ex-senator, kasi nga, wala, tutugisin siya ng mga Duterte. Kaya tama itong sabi niya. Pag hindi siya manalo, Risa, alis ako ng Pilipinas. So,
Good luck, ex-Senator Trillanes. Sana manalo ang inyong manok na si Senator Hontiveros. Bigyan natin ng reaction, opinion ngayon itong post ng Batas PH. Isinare lang niya ang post ni Jennifer Francas Hingo. Breaking news, opisyal ng DPWH nagpakamatay sa gitna ng flood control scandal. Isang mataas na opisyal ng Department of Public Works and Highways, Sorsogon 1st District Engineering Office, ang napaulat na nagpakamatay sa pamamagitan ng pagbigti dahil sa pressure na dulot ng patuloy na investigasyon sa mga anomalya ng flood control project. Sa Facebook post na ibinahagi ng isang empleyado ng DPWH, kinilala ang biktima na si Engineer Larry Perez, ang chairman ng Bids and Awards Committee ng DPWH Sorsogon District Engineering Office. Nakipag-ugnayan na ang Batas PH kay DPWH Regional Director Virgilio Eduarte, ngunit hindi pa ito sumasagot hanggang sa pag-post nito. Okay. So, to me, nakakalungkot itong balitang ito para sa akin, dahil ang buhay po mahalaga. Tayong lahat po ay ginawa ng Diyos. We are created in the image of God. At masakit para sa Diyos na may isang buhay na mawawala, lalo na sa ganitong pamamaraan. Kasi yung pagbibigti talagang labag sa utos ng Diyos. Once na nagbigti ang isang tao, yung kanyang spirito at kaluluwa maimpyerno. Kasi ang Diyos lang ang may karapatan na kumuha sa buhay ng tao. Ang Diyos ang nagbigay ng buhay, siya rin ang may karapatan kung kailan niya kunin yung buhay na yan. Kaya sa mga taong ganito nagbibigti, wala na yung pag-asa. Forever, ito na yung tinatawag na second death. Yung forever separation from God. My first death, my second death. First death, yung physical na katawan. Kung mamamatay ang ating physical na katawan, kailang na-establish ang ating relationship sa Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya natin kay Panginoong Hesus, babalik tayo sa kanyang presensya sa langit. So, paano ma-establish ang ating relasyon sa Diyos? Yung palagi kong sinasabi na ABC. Ito yung ebanghelyo, good news ng Panginoon. A, accept that you are a sinner. Excuse me, believe. Maniwala na namatay at na buhay muli ang Panginoong Hesus para sa kapatawaran ng iyong kasalanan. At C, commit or surrender your life to the Lordship of Jesus Christ. Kung nagawa mo yan, nagawa ko yan, may personal tayong relasyon sa Diyos. So, ito, nakakalungkot. May pamilya din ang taong ito. Dadala mati ang pamilya. But then, ito nang sunod ko. Whatever you sow, you reap. Mag-ani ka ng masama, ani ka ng masama. So ito, hindi niya nakayanan yung conscience niya siguro. And watch out. Yung ganyan, pag nasa problemang ganyan, si Satanas, he is a great liar, deceiver. Muhunghong. May boses, may idea na papasok, wala kang silbi, magpakamatay ka na lang. Sige na, para matapos ng problema mo. Pag may ganyan na sumasagi sa isip nyo, huwag nyong paniwalaan. Si Satanas yan. Once na ginawa mo, wala na. You are forever separated from God. Lahat tayo makasalanan. Sino bang walang kasalanan sa atin? Kaya, kung may kasalanan, is aminin mo lang ng kasala ka, you repent, you confess your sins before God and men, and accept the consequences, at patatawarin tayo ng Diyos, at kung itong batas sa lupa, accept it. Kung makulong, edi magpakulong, wag lang kunin yung buhay mo dahil labag yan sa kautusan ng Diyos. So, what does this mean? Talagang talamak ang corruption sa DPWH. Ito, nagpapatunay yung pahayag ng Diskaya couple na ang bidding sa DPWH is ready-made. O yung sarswela na lang, pakitang tao na lang, predetermined na yung mga nananalo, magbid kunuhay, kailang ano na yan. Yung last na Blue Ribbon Committee hearing, nagsalita ang Diskaya, may supplemental affidavit, pinakinggan ko. Napaka-detalyado at ako naniniwala doon. Pati nga si Senator Lacson, sabi niya, very credible itong sinabi nila ngayon. Yung nangyayaring laro-laro ng bidding sa DPWH. At ito, Bids and Awards Committee Chairman, wala na, hindi niya na makayanan dahil iimbestigan eh. So, ito, talagang ang mga matatamaan, siguradong matatamaan itong taga DPWH and of course, contractors. Sigurado ko may makukulong. Kaya lang,
kung ang makukulong lang ay taga DPWH, kontraktor, hindi ako maligaya. Walang kompletong justice. Dahil ang kalukuhan ito, ang nakawan na ito, ang utak, according to Mayor Magalong, ay ang mga lawmakers. So, may mapaparusahan bang lawmaker? Lawmakers? Tingin ko kung meron man, kakaunti, isa, dalawa, yung mga sacrificial lamb na lang. Example, Saldico, yan. Kakasuhan na nila kunuhay. Kailang, nasaan naman si Saldico? Pinalabas naman nila. Oh, paano tayo magkakaroon ng hustisya? Na ayaw nilang pabalikin, o wala silang ginagawa itong administrasyon. Sampahan mo ng kaso si Saldico, kailang walang ginagawa para pabalikin, hindi cancel ang passport, hindi freeze ang mga assets. That's useless. So, takot ba sila na babalik si Saldico? Takot ba sila na kakanta si Saldico at ikakanta ang mga kasama niya, yung boss niya? Oh. Ang taong bayan, hindi naman 8-8, hindi naman Tanji A, na hindi alam itong mga hindi magagawa ni Saldico yung mga ginawa niya kung wala siyang boss na nag-uutos sa kanya.